Alright, Filipino Reaction. Nandito na naman tayo mga kaibigan. Reaction video na naman tayo dito sa nagtitrending na balita ngayon. Sa mga pangyayaring nagaganap sa ating lipunan, eto na, 2 pulis patay sa bypass operation. Eto na. Ang pulis matapos mabaril sa buy-bus stop. Patay ang 2 pulis matapos mabaril sa buy-bus operation sa Sultan Kudarat. Ang kanilang mga nakainkwentro, mga notorious na high-value drug suspect. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Nauwi sa enkwentro ang buy-bus operation ng mga pulis sa barangay Simuay sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nahuli ang 2 drug suspect na sina alias Ting at alias Kasi. Nasabat din ang 1 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Sa kasamang palad, napatay ang 2 operatiba ng PNP Drug Enforcement Special Operations Unit 15. Kinilala sila Police Corporal Kurt Sipin at Patrolwoman Rosalyn Bulyas. Natamaan sila ng bala sa ulo. Sugatan din sa enkwentro ang 2 pang pulis. Nagpapagaling pa sila sa ospital. Ayon sa PNP DEG, namaril ang mga suspect na makatunog ng mga pulis ang kanilang katransaksyon sa droga. Takpan na interaction dito sa mga suspect or target na individual natin. Nagkaroon nga ng encounter, na-consume naman po natin yung ating pong target. Nahuli po itong ating mga suspect. Napag-alaman din na notorious sa bentahan ng droga ang 2 nahuling drug suspect. Pang mga high-value individual sila at matagal nang tinitiktikan ng mga pulis. Talaga naman. Ang nangyayaring nagaganap sa ating lipunan mga kaibigan. Ibig sabihin dito, yung 2 pulis na nag-operate, okay? O may mga kasama pa, kasama sa operation. Nabaril ng adik, ulitin nga natin. Patay ang 2 pulis matapos mabaril sa buy-bus operation sa Sultan Kudarat. Ay, gano'n. Ang kanilang mga nakainkwentro, mga notorious na high-value drug suspect. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Ito mahirap talaga ang trabaho ng pulis mga kaibigan ha. Kasi nga, pag high value yung iyong tina-target, pag ikaw ay pa ano-ano lang dyan, ha, ay tudas ka talaga. Ha? Tutudasin ka ng mga kriminal, mga kaibigan. Kasi nga, halimbawa, nag-ooperate ng, nagbebenta ng mga shabu. Milyunan ang halaga niya mga kaibigan. Ha? Sigurado, may mga armas yan na dala. Oh. Kaya pag ikaw ay nandyan sa operation, pag patulog-tulog ka, ay possible na tudas ka. Okay? Pero sa tingin ko na itong mga kaibigan, ito nangyari na ito, itong mga pulis na ito, ay talagang naghanda ito. Kaya lang ay minalas or inalat sa operation. Nadali or na tinamaan na todas. Okay? Kasi nga, bago ito, yung operation na yan, bago gawin, ay todo plano-plano rin yan. Okay, na ganito, ganyan, dito ka, doon ka, ganito ang pagpasok natin. Pero ingat talaga. Pag ikaw ay pulis, talagang doble ingat ka mga kaibigan. Kasi nga, minsan lang mabuhay. Okay? Minsan lang ang operation mo, nadali ka pa. OMG. Okay? Continue lang ha. Nauwi sa enkwentro ang buy-bus operation ng mga Sigurado yan. Expected mo na yan. Enkwentro talaga yan. Pag mga ganyan. pulis sa barangay Simuay sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nahuli ang 2 drug suspect na sina alias Ting at alias Kasi. Nasabat din ang 1 kilo ng shabu na nagkakahalaga 1 kilong shabu. Bilo mo 1 kilong shabu. Grabe naman talaga. Ibig sabihin, sabi ni Digong nung araw yung shabu sa Pilipinas, 6 month lang ay tanggal na yan. Mga adik sa Pilipinas, 6 na buwan lang ay wala na yan hanggang ngayon. Promise pa rin. Okay? Ito pa mga kaibigan, ayan ang nangyayari sa society ng ating bansa. Ito pa. 2 lalaki, ito na. Hindi po. Ayan, dito tayo, nagtitrending ito ngayon. Okay? General Jean Pajardo. Okay, police report naman ito mga kaibigan ha. 11 opisyal na tauhan ng PNP SAP inalis sa serbisyo dahil sa illegal escort. Wow! Ibig sabihin, itong 11 na ito ay nag-escort ng mga illegal. Nulit ko lang. Okay, okay. PNP, this is a hindi po nangimi ang ating Chief PNP, this is a reaffirmation po ng
desire po ng PNP to uphold the integrity po ng ating serbisyo sa ating mga kababayan, na hindi natin ito tolerate ang sino man na mag-violate po ng rules and regulations po ng PNP. Inaprubahan na ni Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, ang rekomendasyon ng Internal Affairs Service na alisin na sa serbisyo ang 11 opisyal at tauhan ng PNP Special Action Force sa Zamboanga dahil sa pag-moonlighting. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, ito'y matapos na pirmahan kanina ni General Marbil ang dismissal ng mga ito. Kabilang sa natanggal sa pagkapulis ay ang 7 commissioned officer o opisyal at 4 na non-commissioned officer. Kinabibilangan ang mga ito ng isang lieutenant colonel, 4 na kapitan, isang lieutenant, isang executive master sergeant, 2 senior master sergeant, isang corporal at isang patrolman. Hinawakan po ng Internal Affairs Service itong investigation, at pagkatapos po ng ilang buwan po na pag-iimbestiga ay napatunayan po na guilty po itong 11 na PNP personnel, kasama na po dyan yung 2 nahuli po na nagmumoonlighting as security escort po ng isang Chinese national. Ako, Chinese na naman. Okay, pag alam nyo Chinese, huwag nyo na escortan. Kasi nga, malamang, possible, na illegal talaga ang operation yan, mga ganyan. Okay? Ikaw police, ordinary ka, halimbawa, inutos sa iyo, pwede ba tanggihan yon? Pag ikaw mababa lang yung katungkulan, halimbawa ay inutusan ka, ito, escortan mo itong mga ganito, ganyan, ito Chinese. Siyempre, alam mo na yan eh. Ay, ang problema niyan, pag mababa lang yung ranggo mo, katulad ni Sam, na utusan lang siguro ito, magkawawa rin nga naman. Okay. Pero kung sinadya mo naman na ikaw ay sumama sa ganitong operation, escortan mo itong Chinese na illegal na ito, ay dapat kang makulong. Dapat makulong din yung Okay? Agutin nyo lang mga kaibigan. Ulit ko, reaction video lang tayo dito sa police report na nangyayari sa ating society. Okay? Ito na. Agutin nyo pa. At 2 niyang anak. Paliwanag ni General Fajardo, matapos ang isinagawang investigasyon, napatunayang guilty sa kasong grave misconduct, grave dishonesty in the performance of duty, at conduct unbecoming of a police officer ang 11 pulis. Lumalabas na itong kanilang usapan ay yung 20,000 ay mapupunta di umano sa kanilang company battalion commander at doon sa kanilang desk po. Samantalang yung kanilang mga company commander naman po ay nag-falsify naman po ng kanilang daily attendance na to make it appear na nagre-report on duty itong 2 pulis na ito. Sinabi din ng general na bukod sa 11 pulis, mayroon pa aniyang isa na nasuspindi lamang ng 31 araw, habang 3 naman ang nakaligtas at hindi nakasuhan. Yung 3 po na ito ay napawalang sala po. The term is due to insufficiency of evidence, meaning na wala po silang personal knowledge or involvement sa naging pagpo-provide ng illegal security escort, at even dun sa pagtatakip na nandun supposedly sila sa Zamboanga, but in reality ay nandito sila sa Maynila at nagpo-provide po ng security escort services. Dagdag ni Brigadier General Fajardo, hindi tinotolerate ng pamunuan ng pambansang pulisya ang mga maling ginagawa ng mga pulis. Buwan ng Mayo nang mahuli ang 2 pulis matapos na magsutukan sa Ayala, Alabang. Matapos ang investigasyon, napag-alaman na parehong pulis ang mga ito na nagsasagawa ng iligal na pagbabantay sa isang Chinese national. Talaga naman. Basta makarinig ko mga Chinese, nanggigigil ako. Kasi nga mga kaibigan, mga Chinese sa Pilipinas, bumili ng lupa. Kahit na turista, pumunta ng Pilipinas, bumili ng lupa. Okay? Ganun naman. Ganun talaga. Okay? Yung Chinese, nagpa-escort sa mga pulis pang ginamit. Turista lang yon. Okay? Ayan. Kawawa, dami ng mga Pilipino. Okay, continue lang. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Alright, tapos na. Okay mga kaibigan, ano masasabi nyo dito sa police report na nangyayari sa ating bayan? Okay? Subscribe channel, hanggang dito na lang at comment. Bye-bye, thank you.